Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang first live natin ngayong 2026. This is me, Doc Fee, from the Ahabay Atensios. Hello sa inyong lahat. I'm Dr. Suzette from My Low Carb MD. Namiss ko to. Namiss ko to. Ang buwan ba ng My gosh! So, ito yung pinaka-first natin for 2026 and of course, sabi mo nga, naalala ko nag-post ka sa sa personal account na Mhm. sabi ko, this 2026 will still be educating and still continue to give informations regarding low carb nutrition. And doon sabi ko sa'yo, go! Let's go! I'm with you. Ayun. So kahit na tayo Yes. hingal Oo. na po at paliyad-liyad lang ay tuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng information. Actually, this January, viewers natin na nandito, we really want this to be like a Q&A that will address yung inyong mga low carb confusions. Nakakalungkot because low carb has been here, like in the Yeah. Philippines. Ano na natin, ipasok natin Pinoy. So, Pinoy ka. At ito ay nandito na, nagsi-circulate na yung information about low carb since 2018, I guess, or mas maaga pa nga. Kasi there are parang small populations na mas may alam nito na nauna pa sa amin nila Doc Suset. Yeah. Kasi kami mas Oo. late kami na dumating. But the saddest part ay yung ang dami pa ring nako-confuse even with simple na mga stuff or part nung konsepto nung low carb practice na para bang 'pag nakikita mo parang, I will understand if it parang will come from new learners. Meaning to Mhm. say, yung mga parang bago kasi makikita mo, yung mga bago sa low carb, yung mga dati na sa low carb, yung mga bago, mauunawaan mo yon because there are these curious individuals na nag-start pa lang, very ano sila matuto, gustong-gusto nila. But to see it from people who nakikita natin for very long time na, paikot-ikot na sa low carb, nakikita na natin, kumbaga the names would ring the bell. Ah, nakaka-sad that they are still confused with the practice, they're still confused with what the low carb is and how to do it properly until now. So, hindi ka rin magtataka that sometimes they will fail. Hindi ka rin Mhm. magtataka if, for example, parang hindi pa rin gano'n kaganda yung nagiging conditions nila kasi nga kung confused ka pa sa practice, then how can you get the optimal result from the diet that you are doing? Yan. So, Oo. ikaw, Doc Suset, ano naman yung mga ano mo, yung mga napansin mo na parang ngayon, 2026 sa tingin mo, parang ito yung magandang focus sana ng low carb community sa Philippines. Na and it's about time we air about the frustrations that we have because we're educators. Hindi naman po kami ni Doc Suset influencers, magkaiba po yun. We are actually more of educators. We don't Mhm. influence you to practice the way we do. And that is the reason why seldom do you see us post about how we eat, what we do, because it is entirely depending on what we need. Magkaiba kami ni Doc Exactly. Suset. Hindi buntis si Doc Suset. Magkaiba kami magkaiba kami ng needs. Alam mo, parehas kami ng practice ngayon, di ba? So, Yeah. basically, Mm. magkaiba. So, that's the reason why we are educating because what we want to build is a strong foundation sa bawat isa. Rather Oo than naman. telling you this is just how you practice. Mm. How, di Carabao. Diba? Oo. Charot. Kasi 'di ba Ayun. ano, actually kung titignan natin kung originally it really started 2018 nung nagsimula yung mga FB groups sa yung mga FB groups regarding local pero I believe mas matagal pa pero hindi nga lang sila ganun siguro kaingay.
Kasi nakita ko Mhm. yung mga FB groups by 2019 ko na yata na-encounter. Mhm. Tapos, it's frustrating in a sense na yung iba nagka-practice sila, mas matagal pa sa akin actually. Pero minsan makikita mo, um, minsan na catch ko on consultation eh. Kasi sabihin nila Mhm. na, ay kasi doc, walang nagpa-practice or ng low carb na doctor during that time. So, Mhm. DIY, they are following some influencers online. Pero kung tinatanong ko sila, ano yung practice Mhm. nyo nung nagsimula kayo? Kasi we have different practice. Kasi I believe na kahit sabihin natin na meron kang fina-follow na listahan, um, most of them actually hindi nila naiintindihan kung bakit nandun Correct. yung mga yon, Sa yung mga listahan. bagay-bagay na yon sa listahan. So siguro mas magkakaroon sila ng benefit kung Mhm. naiintindihan nila yung listahan or kahit nga walang listahan, but the rationale kung bakit ginagawa yung practice na yon naiintindihan. Kasi dapat sana habang lumalaon sa mundo ng low carb yung mga taong they are doing the practice, dapat nagfi-filter na lang sila or pinapolish nila ng paunti-unti. Iba ang practice mo, iba ang practice ko. Iba yung available na food sa Palawan, iba yung available na food dito sa Middle East. Marami kayong Mhm. baboy, wala kaming baboy. So, yung mga ganyan ba, 'di ba? So, even the local yung iba na mahilig kumain ng keto treats or hindi nila matanggal yung desserts or they're still incorporating the desserts which is kung titignan mo, depende kasi yon sa need. Tsaka kung ano yung medical status ng patient or nung tao mismo na gustong gumagawa. So there is an supposed to be a reason na bakit hindi tayo nagre-recommend ng desserts. May patients know kung bakit ko sila pinapa-avoid ng mga food na which is usually na nakikita natin sa listahan. Even, I do admit, Nutrition Network, meron ding listahan ng list ng food. Yes. And yung mga listahan nila na nandun, it's a general list actually, which Mhm. binibigay sa amin na students nila and even yung ibang coaches or yung ibang nag enroll dun sa program. But along the line, kapag nandun kami sa course, may intindihan mo kung bakit hindi pwede, bakit pwede. Doon Yes. nagkakaroon ng realization. Pero the list, it's there. And Mhm. malaking tulong yung list. Kaso yung list ng NN kasi hindi applicable for Filipino in a sense na foreign kasi yung mga gulay na nandun. Wala naman akong nakita doon na meron sa Pilipinas. Maghanap ka ba lagi ng arugula, yung mga ganon, yung pang mayayaman, spinach. Hindi naman applicable, di ba, sa atin sa Pilipinas, sa atin, basta pumunta ka ng palengke, usually kangkong, balunggay. Ganon lang naman ang usually na nakikita natin, di ba? So, Mhm. doon lang ako na-frustrate. Nagyoyo yung mga tao, which is nakakatuwa pa rin, pero nakakatuwa pa rin naman kasi katulad yung I just posted last night, 83 years old with chronic illnesses. 2 years siyang naka low carb. Tapos, it's not actually basically low carb. He's doing therapeutic carbohydrate restriction talaga. And doon ako natuwa sa kanya kasi sabi niya, yearly daw siyang na-admit sa ospital. But when he did the therapeutic carb, hindi na siya na-admit sa ospital. So, just imagine, 83 years old. So, na-admit pa siya at the age of 81. Kung titignan natin, di ba? So, napaka-precious nun. Kasi, hindi na siya na-admit sa ospital. Napakalungkot po sa ospital, kung alam niyo lang. Hindi po siya masaya na magstay sa ospital. So, bukod sa gastos, hindi lang naman kasi gastos yung isa sa alang-alang mo eh, but uh, yung family members na mag-aalaga sa kanya, magstay sa kanya, para bang marami kang isa-sacrifice, hindi lang po pera. Plus the Mhm. fact na mahirap pong ma-ospital kasi kaya ka may ospital, there is a need talaga, di ba? So,
2 taon siyang hindi na ospital, it's very priceless. He just avoid yung mga pagkain na hindi niya dapat kainin and he is just following it. Siguro ang motivation ni tatay kasi ayaw niyang ma-ospital. Yun lang yung motivation niya. And he is doing it religiously every day. Hindi man ganun ka-perfect yung practice niya, but following as much as possible the therapeutic prescription sa kanya, nagawa niya na hindi ma-admit sa ospital. So it's a very big, malaking bagay. Mhm. Di ba? So, sinabi mo sa akin, pag-usapan natin yung confusions nila sa low carb. Sabi ko, Likefi, confusions na naman sa low carb. Hindi na ba tayo maaalis doon? But yes, I would say na marami talagang confusion sa low carb. Kasi kahit ako, I do categorize myself as everyday a newbie. Kasi ang hirap mag-catch up sa mga bagong lumalabas na naman. Mabuti pa sa sa standard eh. May bago na naman lumabas. So inject ka lang once a week. Tapos okay, parang okay ka na. Hindi mo na kailangan intindihin. Bakit ano bang ginagawa nito? Bakit mag-inject lang ako 1 week tapos di na ako kakain tapos papayat na ako tapos mag-i-improve na yung cardiovascular health. Yung mga ganyang bagay ba? Pero kasi kapag ka sa low carb space, everyday may lumalabas eh. May bago silang nadidiscover na akala mo bago, pero it was released 3-4 years ago pa pala. Pero parang, ay, bakit hindi ko ito nabasa? Parang mga ganun ba? So, kasi konti pala yung nanonood sa atin, Fie. Pero, hopefully, dumami at magtanong po kayo kung meron pa ba talaga kayong confusion Yes. regarding Kung the looker hindi, para masagot po natin. kung hindi, kami na mismo din, which of course, mag-i-inject kami, mag-uusap kami ngayon Oo. ni Dr. Seth. And habang wala pa kasing audience, Doc, I want to really focus muna about food. Siguro, if dahil walang nagtatanong, I have like just prepared like kung saan tayo iikot ngayong Okay. gabi. Sure. And first, I would like to also parang um, enlighten people regarding this one. Okay. Meron ba talagang tinatawag na keto food? So let's talk about just food entirely. Bakit ko to sinama sa isa sa mga low carb confusion? Because in my years of practice as a medical practitioner handling patient as well, and also as one who handles a content creating page that educates about low carb, most would be like, keto ba yan, Doc? Like, for example, I showed, kunwari lang, magpapakita ako ng keso. Low carb ba yan, Doc, o keto? O carnivore? Or, may magtatanong sa akin, nga pala, Doc, pag kumain ba ako ng cashew nuts, keto ba yon? So, parang, we are classifying foods as keto, low carb carnivore. So I just want people to know that foods are simply foods. A banana is a banana. A cashew nut is a cashew nut, and it is not classified in low carb, keto, and carnivore. Because ang low carb, keto, and carnivore are not like go grow glow or something na ang pagkain, kina-classify lang whether they are protein-rich, starchy and non-starchy carbohydrates, and rich in fat or fats. Pero hindi mo siya ka-classify na ito bang peanut, ang mani ba, keto po ba yan? Kasi ang gusto nila direct na ganun yung sagot. Like, ang mani keto yan, o sige kakain ako kasi keto daw. Ang ano po ba, ang pipino, keto po ba yan? Hindi po kasi siya naka-classify doon. So, confusing kasi people tend to classify foods into a category na keto or low carb or strict, very low carb and carnivore. Parang ganon. So, meron ba talaga, Doc, tinatawag na keto food? Ibabalik kita uli bago ko sagutin yan. I-atras muna uli natin. So, pagka sinabi kasi natin
ketogenic diet. Okay. So, ito yung mga dapat kainin para yung katawan natin is mapunta sa estado ng nutritional ketosis. Okay. Okay? So, binalik natin doon. Kasi, Yes. ah, lahat kasi ng pagkain could be, pwede mo siyang ipasok as a pagkain na makakapag-induce ng nutritional ketosis. Nagva-vary lang siya sa quantity, nagva-vary din siya. Siyempre, kapag kinonsider mo yung quantity, gusto mo na rin i-consider yung quality ng pagkain. Mhm. So, ayaw mo nang kakain ka lang na, okay, mababa yung carbohydrate content nito. Kasi basically, ang gusto natin sa pagkain para mapunta ng mabilis yung katawan natin into nutritional ketosis is mababa sa carbohydrates, mataas ang fat content, tapos moderate to high ang protein. So yun yung basically yung quality ng macros ng pagkain na gusto natin para makapag-induce tayo kaagad ng nutritional ketosis sa katawan natin. So, kahit sabihin natin rice, kasi yun naman yung common na ano na laging tinatanong ng patient. Pwede ba akong kumain ng rice kung magkikito diet ako? So, basically, kung gusto mong mag-rice, technically, kung ipipilit natin, based on the macros, kung ang consideration lang natin is the carb content, basically pwede. As long as wala ka ng ibang kakaining carbohydrate na containing na pagkain, hindi ka aabot ng 30 grams, pero gusto mo bang i-sakripisyo yung ibang macro content? For example, meron ba siyang protein content? Meron ba siyang fat content? Kapag isinama mo ba siya sa ibang pagkain mo throughout the day, ano ang dynamics? Kasi may mga protein, lalo na kung manggagaling sa gulay, mas gumaganda ang composition ng protein nila kapag may kahalong kanin. 'Di ba? Lalo na kung yung nag-after lang with the protein. Siguro yun din yung dahilan or rason ng mga bodybuilder na they are after the protein on a plant source kasi nga they are intentionally avoiding the fat. Mhm. Kasi usually bodybuilders, they have cutting and growing phase, they still advocate the SICO way sila. Mhm. Calories in, calories out model. So, the protein ng gulay is nag improve if meron silang kasamang rice. Pero, kung gusto mong mag-induce ng ketosis talaga at you want it na maganda yung pagkaka-nutritional ketosis ng estado ng katawan mo, you want to avoid the rice kasi at this stage, tayo pare-parehas, hindi natin alam kung gaano yung severity ng insulin resistance ng katawan natin. Merong kumain ka, sabihin natin ng isang kutsara. Let's say, sabihin natin 10 grams lang yan ng carbohydrates. But the quality of the rice, pwedeng mag-spike yung insulin mo kaagad kasi you are insulin resistant. So, kung ituturo mo siya basically at kung para mas madali siyang intindihin, it would be best to just avoid. Kasi iisipin mo pa kung ano ang interaction ng kanin with the other food at the interaction of kanin doon sa katawan mo bilang isang insulin resistant na nandun ka na sa estado na yon. Kasi I believe hindi mo kino-considered mag low carb kung wala ka pang nararamdaman. That's the ugali ng mga Pilipino. Mhm. 'Di Yes. ba? Ugali ng mga Pilipino yan. Yes, and you have to understand, guys, na low carb, keto are levels of carbohydrate limit.
They are not categories of food. Ibig sabihin, hindi siya category kung ito ba ay pasok sa low carb, ito ba ay keto food? Kasi walang ganon because it varies because ketogenic diet and low carb or low carb level are levels on which gaano kadami yung limit mo per day ng carbohydrate. Hindi siya pangalan ng mga pagkain. Wala tayong kinaklasify as keto food. Ngayon kung nakakakita kayo sa space natin na karne are keto, malamang kasi wala naman masyadong carbohydrate ang karne to begin with. Kaya kapag karne 1 to yan, 2 pasok grams. agad yan sa keto. Pero hindi keto food ang karne. Hindi siya classified as a keto food. It's just that agad-agad pag karne yan at karne lang kakainin mo, pasok agad yan sa ketogenic diet because wala naman halos carb content ang meat. Now, it is very confusing because people are more focused on the category rather than studying the food itself. Yun yung lagi kong sinasabi. Ang pinag-aaralan nyo lang kasi ay listahan, hindi nyo inaaral mismo yung pagkain, kaya kayo nako-confuse. So, low carb, it has more space or more, ano ba yung tawag dito? Allowance for carbohydrate. Pero kaya din siya tinawag lang na low carb because it may and may not put you into ketosis. Yun yung sinasabi ni Doc Suzette kanina. Low carb kasi, in general, pag conventional yung nagsabi niyan, 130 grams, pasok agad yan sa low carb. Pero in our space, we have liberal like 100, moderate like 50, and then meron tayong tinatawag na ketogenic diet which is nasa around 20 grams. Meaning to say, kaya mo na tinawag na ketogenic diet yung 20 grams limit kasi sure ka na siguro naman kahit sinong mag 20 grams limit, Doc Suzette, ay magkiketosis. Mhm. So ngayon, sinabi mo na inducing siya ng ketosis kaya siya ketogenic diet, ibig sabihin talagang pupwersahin niya yung katawan mo na mag-fat burning. Yun ang tinatawag na ketosis when a person is already burning fat and converting it into ketones, and you have a lot of ketones than the usual to use for an energy. That's a ketogenic diet. So now when you're eating food, you should not ask if it is allowed as or classified as keto. The thing is, how will I eat and how much do I need to eat and what are the foods that will be allowed para makapunta ako sa ketosis depending on your goal. So meaning to say, sabihin natin, Doc, 20 grams pala allowed sa keto eh. Eh kung kunwari, the whole day, 20 grams ang kainin ko na ano lang, kanin, edi keto pa rin yon. Eh ang tanong, kanin is very high in glycemic index. Meaning to say, mabilis niya patataasin yung blood sugar mo and it will put you out into ketosis. So ang tanong, even if ni-reach mo lang yung limit mo na hanggang 20 grams, dahil 20 grams lang ang kinain mo na rice for the day, hindi mo pa rin nakuha yung goal mo to be in ketosis, so you are still not on a ketogenic diet. That is the problem. We do not understand what we are doing and we do not understand the foods that we are eating. And hindi natin naiintindihan yung effect that it has in our body. So walang keto food, and if a person is actually pushing you to eat this keto, whatever, then the more na magtaka ka kasi walang ganon. Now, nowadays, there are lots of advertisement and marketing regarding keto foods. It could be a keto bread, it could be a keto cake, keto dessert, keto ice cream, or whatsoever. The question is it really putting you into ketosis? Or sinabihan lang sila na keto food sila just because they were made by ingredients that is available in the list. Kasi sabi sa list,
Okay, Pasok. nakukuha niyo na ngayon yung ibig kong sabihin. Tinawag silang keto food because all of the ingredients used para makagawa ng keto creations na yon are in the list. Nasa listahan si stevia, nasa listahan si monk fruit, nasa listahan si almond flour, nasa listahan si coconut flour, nasa listahan si heavy cream, all-purpose cream, nasa listahan din si butter, nasa listahan si egg. So if I create this into something, nag-create ako out of this, and they are pasok with the list given by everyone in the community, then this is a keto food. But like I said, it is only a ketogenic safe food if it does the goal na gagawa niya yung function niya, which is to make you stay in ketosis or put you into ketosis. Now you eat the food, dahil nakalagay doon keto food, you're expecting that your blood sugar does not spike. You are also expecting that you are managed and stable ang blood sugar mo, only to find out that they're not. Kasi iba yung naging reaction ng katawan mo because maybe you have eaten so much. Since it's cocoa flour, maybe it's good. Pero cocoa flour still has a limited amount of carbs, but depending on what your body can tolerate, it still has carbs. Eh kung isa namang 6 inches ng keto cake ang kinain mo with a lot of of coconut flour in it, in isang upuan mo, tapos meron pang kasama yon na kung anik-anik. Eh paano kung ginamit pa doon sucralose? Ang ginamit pa doon ay erythritol, which is a sugar alcohol. And a sugar alcohol has also like a bit of tawag dito, meron pa rin siyang binibigay na carb in it. Parang ganon. So, big sabihin, nag-spike yung blood sugar mo. So, hindi pala totoong keto to. No, it's just that you don't understand what you are eating. Walang tinatawag na keto food. Ketosis is a goal. Ketogenic diet is a type of diet with a combination of different food that should attain the goal. Yeah. And low carb, the purpose of low carb is to stabilize the blood sugar. But it does not always mean you are going to be in ketosis. So you may lose or not lose weight on a low carb diet, but it will surely at least stabilize the blood sugar spike. So magkakaiba yung gusto natin marating. So I hope that you guys are understanding what we are trying to convey you with the confusion. Kasi lagi akong nakaka-receive ng tanong. Last time nga, tinanong ako about the dairy. Kasi sabi ko may carb. Kala ko ba carnivore yan? But mo classify, carnivore talaga yan. Kasi nga, ano pa rin yan? Galing sa, when you say carnivore kasi, it's a classification of where it came from. It's not about the diet. Kung ako ay kumakain, puro animal product lang, wala ever kahit anong plants, I'm a carnivore. Sometimes may mga tweaks, like maybe you can use some pampalasa, still a carnivore. Depending kung sino nakakaunawa, pag sobrang strict at sobrang maprinsipyo nung nakakaintindi, bahala siya. Pero basically, that's it. Okay? So, now, let's go to the main issue, which is ano bang mahalaga? Is the food list or a food guide? Because what we lack in the community is a food guide. We are giving away food lists for a public consumption without a proper guidance on how to use the list. So most people are blindly following a list without knowing why is it there and how am I supposed to use this list in my own benefit. Because basically, there are many patients who would come to our practice, pagdating sasabihin, bakit hindi naging okay? Finalo ko naman lahat ng pagkain na nasa listahan. Without actually trying to teach people that this could be allowable in our practice, yes.
Actually, the food list is good, but nagiging hindi siya good kapag napasakamay siya ng isang tao na walang pang-unawa kung paano gagamitin yung list. How do you combine foods in the list? Do you need to eat all those na nasa list at once? Kasi for example, pinagkakain ko lahat yun. O di, kunwari lahat ng nasa yellow, kinain ko agad lahat ngayon. Pinagsama-sama ko pa. Paano yon? Diba? So, paano mo ba siya i-combine? Paano ko ba siya gagamitin? And I think what the public needs are food guide. But to tell you honestly, sa mga nanonood ngayon, yun yung part na kaya din we are very careful in showing a list dahil hindi din ganon kasimple mag-guide. Because when you say food guide, a certain person may have a different guide in comparison sa isang tao. Kunwari ako, may cancer patient ako. Ang pag-guide sa kanya kung paano gamitin ang list na yon at kung ano ang combinations ng mga pagkain sa list na yon at kung paano mamimili sa list ay nakadepende sa kondisyon niya as a cancer patient. Which is not the same again when you have a patient with autoimmune disorder, which is also not the same with patient na pregnant or patient suffering from severe insulin resistance na meron, for example, diabetes and hypertension. The guide, kaya siya tinawag na guide, is because you're going to guide the person depending on his or her condition, kung anong condition niya, na gamitin yung listahan in her own benefit kung paano niya ito-tweak yung diet niya. So ngayon, ibig sabihin ba nun, Doc, hindi nyo siya maituturo sa amin. That is the reason why hindi siya for general public. Mhm. The Nutrition Network, even si Doc Suset a while ago said, may list din sila. Pero bakit? Nilabas ba ng Nutrition Network yun in the public? Hindi. Kanino niya nilabas? Either sa book, because you need to read the book first. Bago ka nga makarating dun sa food guide sa Nutrition Network book, ang dami mo pang chapters na pagdadaanan para maintindihan ng nutrition. Nandun ba siya sa umpisa? Wala siya sa umpisa. Wala siya dun sa front. Hindi pagbukas mo ng therapeutic low carb nutrition, these are the food guide. Wala. Kailangan meron ka munang certain knowledge before niya ipakita sa'yo that these are the guide. And meron agad siyang disclaimer kung paano gamitin yon. At the same time, hindi siya binigay basta-basta sa inyo na hindi din kasama yon sa curriculum. Ibig sabihin, nag-aral ka. Diba? So, it's really hard to give the list. Marami kasi naghahanap sa akin din na parang, Doc, ano ba list mo? Wala ako nun. I have a food guide, yes. I am also giving away like a handbook to my patients. Alam ni Doc Suset yan because I already showed her my own handbook. It's for free whenever you do a consultation. But again, hindi mo din siya makukuha before consultation. Hindi siya yung kunwari nagbayad ka na sa akin tapos sisend na sa'yo agad lahat, pati yung handbook. Hindi. Kasi kailangan nakita na kita, kailangan alam mo na yung do's and don'ts para pag nakita mo yung handbook, ito yung mga sinabi ni Doc, pero ito lang pala yung allowed sa akin. Nasa list siya pero hindi niya to pinapakain sa akin eh. Or sabi niya, wag ko daw tong kainin. Mhm. So, hindi mo yun pwedeng kainin. Kahit nandun siya sa list. Alam mo na dapat gamitin yung handbook bago mo makita. Meron ka ng perception na ganito pala siya. So, confusing because hindi natin alam kung paano talaga i-utilize yung food. We just know low carb, we just know keto, something like that. So, ito sabi ni Sir Jeff, nice discussion. This is
foundational topic, every practitioner must know. Thanks po. Giving value to us the start of the year. Yes. Thank you. Thank you. So, mahalaga ba na may ketone meter bukod sa blood glucose meter? Una-una sa lahat, for educational purposes, especially in our case, ako personally, ginagamit ko siya for as personal na consumption ko na may ketone meter ako just because I am an educator as well. Kumbaga, kailangan alam ko para alam ko i-convey talaga yung nangyayari. Kasi alam ko rin na I am a very insulin-resistant person to begin with. This is for educational purposes. Very unpractical siya for someone na, for example, i-consume mo lang or gagamitin mo lang on a regular basis. And, may end yan eh. Mahirap din siya gamitin for someone who cannot interpret. Mahirap gamitin yan pag wala kang pambili. Mahirap din pag wala kang mahirap na gamitin. But there are many ways kasi that you can identify that you are already on ketosis. Maraming mga non-measured na parameters na malalaman mo na you're on ketosis. And kapag ikaw yung tipong paulit-ulit na nagdi-deep ketosis, tas maa-out of ketosis, kasi alam nyo, minsan kahit sabi ko nga sa inyo ibang ketogenic diet sa low carb. Ako personally, hindi naman ako lagi naka-keto. Minsan naka-low carb ako. So there are times when my blood sugar is just stable, but it doesn't mean I am on a deep ketosis or on a higher, moderate ketosis. So, meron ako mga parameters na nakita every time I do more strict, like 10 to 20 grams lang. Number 1 is, after ilang days, you will pee a lot at night. Parang may prostate kung babae ka. Parang may benign prostatic hyperplasia pag babae ka. Like, parang, ba't ako ihi ng ihi? One thing yon, because sometimes if you're on a deep ketosis or someone who's never been into ketosis, mafe-feel nila na parang mas dehydrated sila, tapos ihi din sila ng ihi. Sometimes, ibig sabihin nun, your body is already parang nilalabas na yung water. Maybe because the insulin is low na, the inflammation is also low, so ihi ka ng ihi. Kasama yon. And marami pang iba na reason. I would say merong siyang pros and cons. Kung gusto mo lang malaman kung nakaketosis ka, usually nakakatch naman siya kapag ka nagpapa-test ng urinalysis. May mga laboratories na nagre-report ng ketones. Kaso nga lang kasi, since mas marami siyang parameters kapag ka nandoon sa urinalysis, mahirap na siyang interpret. Kasi lalo na kung merong mga findings like nakita kung merong WBC, RBC, merong protein na trace, ganyan, mas mahirap na siyang interpret kung ikaw lang yung mag-i-interpret. Pero kung, kasi sa mga patients na nag-undergo sa akin, na nakukuha ko, and yung they are following the therapeutic carbohydrate restriction, may mga patients ako na sinabihan na it's better for them to check the ketosis level kasi depende sa kanilang medical condition. Pero kung ang gusto mo lang naman is if you would like to follow, kung gusto mo tignan, if what you are doing or what you are practicing is really ketogenic diet, it's nice to know na meron kang strip, na meron kang urine, kahit nga strips lang, which is mas mura kumpara sa meter, sa machine. Tapos makita mo lang, okay, I'm on the right track, especially yung mga nagsisimula. Kasi minsan ginigit nila, naka-low carb ako, naka-ketogenic diet ako, o sige, test nga natin Pero yung ihi mo kung meron ketosis. Sa akin Ako personally, it's good for you. Pero kasi, depende kasi sa mga tao, di ba? Kung ano mag-push sa'yo. Yes, kasi unang-una, hindi ka naman agad magkiketosis kung hindi mo pa na-stabilize yung blood sugar mo. So, parang sa akin, as a starter, mag-focus muna kayo sa blood sugar nyo. Excited na kayo mag-ketosis, pero yung blood sugar nyo, 130, 120, tulokohan. So, parang for me,
yeah, you can go that path. Kumbaga parang doc sa akin, you can go that path. Mm. Basically, you can go that path. Pero may mga chances din kasi na parang may mga tao na hindi pa rin gano'n ka-stabilize yung blood sugar, nagki-ketosis ka, iba na yon, 'di ba? So nakakatakot din, tas baka mamaya DKA. Charot. Pero Kaya nga dapat nilang maintindihan the goal pa on how rin, you interpret yes, it, 'di ba? the goal pa rin is actually to stabilize your blood sugar first. Mm. Um, Kaya sa akin, if you're starting with this diet, what you're after, before ketosis, mag-after. Kasi ketosis is just fat burning that happens when your body is already a bit depleted of blood sugar. So your body is now finding other source of energy in the forms of your fat. Ngayon, kung hindi pa stabilize yung blood sugar mo, how are you expecting your body to be in a ketosis unless, sabi ko nga sa inyo, nagkikito acidosis ka na as a diabetic person. So, mauuna yung stabilization of blood sugar. Now, the thing is, yun na yung tinuturo namin ni Doc Suzette sa inyo ngayon. As a starter, what you need to go after is the stabilization muna of your blood sugar. And if you are curious about your ketosis and keto levels, maybe that will come next down the path that you will take given na may budget ka, plus you are curious and Mhm. you are now wanting to, alam mo yun, na parang keto na ba talaga to? Kasi now with the urine strips, no, may certain lang din na duration where Oo. ketones will be high sa ihi. And that is during the time of transition. Because by the time na ikaw ay keto adapted na, kasi keto, fat adaptation and keto adaptation is different. Iba When na you naman say, 'yon. yeah, when you say kasi fat adaptation, yun pa lang yung time that your body would recognize na may taba ako, pwede pala tong gawing ketones. So, gagawin niya yun na ketones, pero sabi ng katawan mo, ngayon, ano na gagawin ko sa ketones? Ano ba yan? Di ko yan kilala. So, iiihi mo yon. So, yung urine strip na nagdi-determine ng ketone, magpa-positive talaga yan kasi yung katawan mo, it will be all over the place. The ketones will be all over the place kasi your body, even if it's creating ketones, it doesn't know how to use naman the ketones. So, nandun yan sa breath mo, nandun yan sa pawis mo, nandun yan sa ihi mo. But there will come a time you will not find it in your urine anymore. Mag-aalala ka na naman. Wala nang ketone sa urine ko. Ibig sabihin na naman ba nun, Dok, hindi na ako nagkiketosis. Another problem na naman yan. So you must know how to interpret. So Exactly. transitioning talaga, maganda yon yung ketone strips sa urine. Mm. Pero pag naka-transition ka na, medyo hindi na. Hindi na Eh, siya pero maganda. pero kasi it will later mo na yung problemahin kasi Yes, nandun pa lang naman tayo sa initial stage, 'di ba? And exactly. and dahil din sa diniscuss ni Fina yan, ito yung susunod kong point na gusto ko, since yung time natin is konti na lang and this is a mas mahabang discussion, dito ko gustong sundutin ngayon, Fi. 'Di ba sinabi mo it would take some time para ma-deplete yung Yes, yes. glycogen sa loob ng katawan para mag-induce ka ng ketosis, 'di ba? So dito ngayon papasok yung mga nagpa-practice ka agad-agad, they are doing fasting and they are extending the fasting to 2 days, 3 days, and then they are expecting to be on ketosis on the third or fourth day. So, maraming ganun eh. Sabi, ay Doc, kasi ito, common scenario, since nagdaan tayo ng Christmas Try and New natin yan, Year. Doc. Show natin. Ay, Do we need di ba? to, yeah, Ano yan? Kasi di ba we need to fast today. magkakain ako kasi. So, I intend to eat on Christmas or sabihin natin on New Year. Pero, ipre-prepare ko yung sarili ko or sabihin natin hindi mo siya nagawa prior pero dahil alam mo na kumain ka ng mga hindi mo gustong kainin pero since it's a holiday na kinain mo, ifa-fasting ko na lang to ng 3 araw tapos babalik na ako into ketosis. So, doon natin ngayon i-discuss sa susunod kung kailangan ba natin talaga yung fasting. Totoo ba na magiging ketosis na ako after 3 days ng long fast ko? Or keto adapted na ba talaga kaagad ako Magandang topic pagkatapos yan next kong week. 'di ba? Kung gusto kong Yes, yes. mag-fasting
nag-fast ako 3 days, tapos magkikito adapted na ba ako pagkatapos ko ng 3 araw na fasting? Sa 3 araw kong pagtitiis, o kahit sabihin natin 5 araw, 7 araw kang nagtiis na hindi kumain, nag-water fast ka lang, nutritional ketosis na ba kaagad ako or adapted na ba talaga ako kaagad sa ketosis? So, tingnan natin yan next time. Pero I just want to add up doon sa food guide and food list na diniscuss mo kanina. Kasi noong tinetrain ako with the carbohydrate counting, kasi since we are tumitingin ako ng pasyenteng diabetic type 1, and they are kasama siya sa mode of treatment yung carb counting. So, unfortunately, hindi talaga kasi siya sumasakto eh. Kahit sabihin natin by the book, ito yung exchanges ng carbohydrate and ito yung expected na taas ng blood sugar, hindi siya sumasakto. Unfortunately. Kasi nga, nakadepende nga yun sa katawan natin. So, kahit sabihin natin na itong isang kutsarang kanin na to, this is only around 10 grams. But the response of the katawan natin, katawan ko, katawan mo, katawan ninyong lahat would have a different response on a 10-gram carbohydrate. So, kahit na sabihin natin na nasa food list, pasok si strawberry, ang ganitong piraso or isang pirasong strawberry, sabihin natin it's only 1 to 2 grams lang ng carbohydrate. But kung ikaw ay diabetic, the 1 or 2 grams na sugar in a form of fructose or kahit na in a form of straightforward na ano lang siya, na simple sugar, iba yung response ng katawan mo, katawan ni Fee, or katawan ninyo with that kind of food. Kahit sabihin natin na it's only 2 grams lang yung content. Hindi po talaga sumasakto. So magugulat ka, bakit si ganitong patient, ito yung kinain, normal yung blood sugar. Pero pagdating sa ganitong pasyente, hindi normal yung sugar niya, kahit na meron pa siyang medications na ganito. Kasi nga, kung you'll just follow the list without knowing kung ano yung i-expect at kung ano yung babantayan, nagiging useless yung listahan. Mas lalo kang magugulo, mas lalo kang mako-confuse. Mawawala yung confidence mo na, ay hindi, nasa listahan to, it is safe for me to eat it, kung hindi mo alam kung ano yung interaction na pwedeng gawin ng katawan mo with the food or response ng katawan mo with the food. So, really, it's really a case-to-case basis. Kaya, oo, I would agree sa sinasabi ng mga proponents ng keto and low carb that it's not tailored for all. Yes, it's really not tailored for all. And kaya din hindi rin ako, wala rin akong list. Usually din ang hinahanap sa akin ng mga pasyente ko. At kapag ka nagtatanong sila, meron bang ibibigay si Doc na list? Wala po akong listahan. Kasi po tamad po akong gumawa ng listahan. Dahil kasi, hindi po kasi ganoon ang response ng katawan ng bawat isa. Hindi po dahil sa ayoko maggawa ng listahan, but it's the case really. Really, yes. Mm-mm. Sabi ko nga sa inyo, iba kasi talaga pag handling ka ng case. Kaya nga siya case-to-case basis. So, we will tackle, kasi nandun na tayo sa mga food nasa food confusion talaga tayo ngayon. So, maganda rin Kuya Romel. Sa pag-keto food, hindi basta low carb. Sabi ko nga sa inyo, low carb in general are a tool. Sige, para mas kayo, pag sinabi mong low carb nutrition, it is actually a dietary tool which limits the carbohydrate. So, kung tutusin, si keto is under yan ng low carb. Pero nasanay na kasi tayo dun sa meaning na kapag low carb, medyo mas mataas ang allowance ng carbohydrate in comparison to keto. Kasi kaya din siya tinawag na keto dahil nga ang intention is to really put you into ketosis. So, sabi nga natin, walang keto food. Kasi ang pagkain and a diet is a combination of everything. A diet, laging may carbs yan, may fat at may protein. Kahit nga karne lang ang kainin mo, meron pa rin yang carbs. And ano lang yung true zero carb? Kapag kumain ka lang ng karne ng baka,
karne ha. Because if you eat organ meats, kahit pagaling Meron. sa baka yan, meron pa rin carbs yan. Kaya nga, the only zero carb is when you eat only meat. Okay? So, ngayon, let's do it this way. Walang keto food. So, pag sinabi mo na keto, it's not a food. The question, if I am to revise this question, it should be, so pag keto, hindi siya basta low carb. Tanggalin natin yung keto food kasi sabi nga natin kanina walang tinatawag na keto Mm-mm. food. Okay? So, meaning to say, yes, pag keto siya, hindi lang siya basta low carb because may intention. Ang low carb kasi in general, niyo-utilize siya to stabilize the blood sugar. Again, to make it more simple, low carb diet is a dietary tool that is using a limitation ng carbohydrate intake in order to stabilize the blood sugar. It doesn't always mean that when you stabilize the blood sugar, you will be in ketosis. Kasi maraming factor that affects a person's capability to be in ketosis. So ang low carb in general is just managing the blood sugar, period. But it doesn't mean that you will be in ketosis. Sometimes na-stabilize si insulin but not into the extent na magkiketosis ka. So yes, keto is hindi lang basta-basta low carb. Ngayon, sa next question, so pag keto ka ba dapat high fat? Of course, because when you lower down the carb, you will always need na dagdagan ang fat because binawasan mo yung energy, the fat and the carb kasi are energy sources as well. Mm-hmm. So kung binawasan mo yung intake mo ng carb, you are compromising the source of energy. And in order to do that na makuha mo pa rin yung calorie sufficiency ng diet mo, you need to increase the fat in order not to compromise or put you into calorie deficit because calorie deficit is not the goal of low carb. Low carb is always caloric sufficient, nutrient dense, Mm-hmm. at hindi rin caloric excess. Yes, sometimes you will be on caloric excess but doesn't mean na bawal siya. Kasi sometimes ang calorie kasi na siniset ng standard diet, mababa na to begin with. Mababa siya to begin with. Kaya minsan nakala mo nagka-calorie excess ka pero hindi. So again, low carb in general, it is not a calorie deficit diet. So hindi tayo nagka-calorie deficit. So every time na binababaan mo, kung 20 grams na lang yung kakainin mo sa keto na carbs, then it is common sense na taasan mo yung fat mo kasi yun yung pamalit mo sa calorie na nawala when you lower down your carb. So ngayon, the next question, may mga low carb food ba na pwede mag-cause ng pagka-kick sa ketosis? Yes, because Yes. we are now speaking about not only the category of the food but the limit. Low carb food. Anong low carb food na alam nyo? Talong. Ang talong ay naka-classify sa low carb food. Pero kung kumain ka ng isang bandehadong talong, mataas ang carb ng talong. It can put you out in ketosis as well. Kasi pwedeng depending on the response. Sabi ko nga sa inyo, ketosis kasi has a lot of factor. Meaning to say, para mag-ketosis ang isang tao, kailangan gano'n na kataas ang concentration ng insulin niya to begin with, gano'n kadami ang glycogen na naipon niya na, gano'n marami yan. So, ibig sabihin, the more insulin resistant you are, the more carb intolerant you are or glucose intolerant you are as well, and the higher capacity of your liver na mag-ipon ng glycogen, pwedeng mag-put out ka into ketosis kasi lahat yan nagpe-play ng factor. Pati yung days kung kailan ka magkiketosis, depends. Bakit siya 3 days pa lang nagketosis na, ako hindi? Nako, bakit? Alam mo ba kung gaano kataas ang concentration ng insulin mo to begin with? O yung capacity ng liver mo na nag-iipon ng glycogen, alam mo rin ba? Alam mo rin ba kung gaano ka-sensitive ang katawan mo sa sugar? Because basically, we are speaking about how intolerant you are with carbs. Meaning to say, pwedeng si Doc Suset, pag kumain ng certain food, hindi tumataas agad yung blood sugar niya. Let's say onion. Let's say a bit starchy. Pero allowable kasi nasa under 10 grams. Pero ako, makakita lang ng starch, ang katawan ko, makatikim lang ng starch, biglang
tumatalon na yung blood sugar. Mag-out of ketosis talaga ako noon kasi bigla rin mag-i-spike yung insulin ko. So, yun yung explanation. Yun yung confusing na part, di ba? Kasi parang, ay, Doc, ang dami mong sinabi, wala akong naintindihan. Ano? Parang lalo kaming na-confuse. Ba? Ganun yun. So, you have to, you really have to, sorry to say, but, sabi ko nga sa inyo, there is a reason why you are also getting our services. Like, kung gusto nyo talagang upuan namin kayo, of course, our time is also relevant. Char. Our time and our knowledge is also relevant. But now that you understand that it's hard to understand, that is where the service comes in. And hindi ako nahihiya na sabihin yon because I know that yung worth nun is iba. Kasi iba kapag sarili mo ng katawan lang ang pinag-uusapan. Ngayon kasi kaya kayo nalilito kasi general lang lagi. Like, ang dami sinasabi nila, Doc, but does it pertain to me? Para sa akin ba yon? Para sa kanila ba yon? Nag-work ba yan sa akin? Siyempre hindi nyo alam because this is a general knowledge. And if you are someone with a specific disease, then this platform will not be enough to satisfy your curiosity. Yun talaga yung yung gist nun. Okay? So, these are just food confusions. Next week, thank God, meron tayong topic which is all about fasting. So, I guess the fasting confusion is like, number 1, do we need to incorporate it immediately? Mm-hmm. Another thing, can it compensate a bad diet? Like, kung nadapa ka or meron kang plan na madapa, can you fast early or can you fast after and extend the fast? Next, do we really need to do a long fast always in order for this diet to be effective? Kailangan ba talaga naka-OMAD ka for the rest of your life for this diet to be effective? And other fasting confusions din. Mga ganong level. And then maybe the week after that, we will be focusing on electrolyte only. Kasi Sa kanila yun, tanong sila. Magtanong kasi kayo. Tanong kasi kayo, yan, nakakainis Oo, lang. magtanong kasi kayo para tugtungan ninyo. So, Tugtungan dinugtungan ko ninyo na yung discussion open kanina para mag-extend tayo next week. So, tingnan natin. It's your chance na tignan ninyo, kapainin nyo kung yung practice nyo ba is okay or pasok within, kayo lang naman kasi yung nakakaramdam nun kung pasok ba yung practice nyo sa inyo. Tsaka baka nagpa-practice nga kayo pero wala naman kayong measures. Di kayo nag-check ng mga dapat niyong i-check. So how would you know, how would you calibrate yung practice ninyo? So isa din yun sa importante. Pero pag-usapan natin yan later on. Pero kung magtanong kayo next week, mag-invite kayo ng mga friends ninyo and family ninyo na curious with the low carb practice. Tapos tanungin nyo kami ni Fee. Before you end, before we end, batiin nyo ako, 30 weeks ako today. Nakakainis ka daw, sabi ni Kuya Romel, kasi hindi ka daw halatang buntis, kasi yung iba daw na buntis namamaga. Namamaga din ako, syempre, hindi mo yan may iwasan sa pregnant, kasi lalo na may edad, ang mga trentahin na nagbuntis. Hindi maiwasan ko tapos sa edad. Pero yun nga, 30 weeks na tayo today. Like, 30 weeks and 1 day tayo tomorrow. So, kaya kami nagpa-pass ni Doc Suzette kasi syempre, hindi natin alam na naman pag 36, 37, 38, yan, mga weeks na peligro na yan, di ba? So, kasi magtanong na kayo. Kaya nga, ganyan. So, kaya na siya kalaki. Yay! Baka sa susunod niyan, ang topic na ng Doctor's Desk, pwede ba ang ganito sa baby? Anong pwedeng kainin ni baby? Yan. So, mawiwindang na naman kayo kung bakit. Kasi naman na naman naming ma-debunk
na practices, na sinaunang practice na, ay bakit pwede, bawal yan, dapat may mga ganun ba? Pero madami Ang kasi, di dami. ba? Actually, So, this year, ayaw na namin basta mm, magturo-turo na lang kasi parang hindi nyo naman pala kailangan. Ang dami ko kung naiisip. Like, for example, dami nagre-reklamo regarding the goal of low carb. Alam mo, Doc Suset, bago tayo magtapos, yung iba, parang mm, gusto nila it's a miracle tool. Like, bakit yung mhm. iba nakatanggal na ng maintenance? So, ako hindi ko matanggal-tanggal yung maintenance ko. Na para bang ang goal talaga ng low carb is to totally put you off the medication. You know, that is the optimal goal, yes. Yeah. But you'll get there when you get there. But the goal is actually not to progress, at the same time improve. Kung ang improvement na yon from 10 drugs to 1 drug, magpasalamat ka. Alam mo yun, like parang sometimes we have like high expectations and a distorted reality. Kasi minsan meron yung patient ako, 10 yung gamot dati, isa natira, nagre-reklamo pa rin. And, but must be something to be grateful for. Si tatay nga, hindi lang na-admit ng 2 taon, tuwang-tuwa na, Hinagap, di ba? ni sa Mm. hinagap nyo ba, nakita ninyo yung sarili ninyo na mawawala ng siyam na gamot. Tapos yung iisang gamot na yan, para bang frustrated kang hindi matanggal-tanggal sa katawan mo. Eh, ang dami mo naman palang pinagdaanan to begin with. Ayan yung mga gusto kong itapik, yung mga ganyan. Practical na. Ayoko na yung mga, dati nagtiteoretical pa kami ni Doc Suset. Ay, nako, hindi. Tapos na, panahon niya na lang sa YouTube. Yes. At saka panahon na ngayon para hindi na kami ganun kabait. Hindi kami ganun kabait ni Doc Suset. 2026 na kasi. 2026 na kasi. So, hindi na tayo magbe-baby ng mga viewers at saka ng mga patient because sabi ko nga sa inyo, gusto nyo matuto? Pues, matuto tayong lahat. Dahil kami Mm. natuto in the hard way, I have to experience everything, all the hardship. I went into cancer battle, I went into pregnancy, I went into everything na hard para matuto ko. Ngayon, hindi ko kayo baby. Sabi ko nga kay Doc Suset, wala nang babyhan ngayon. Marinig nyo, dapat nyo marinig. Lumipat kayo kung gusto nyo lumipat ng iba na tawag dito, na mag-educate sa inyo na parang i-baby kayo, go. Pero not here in doctor's desk kasi dito sa doctor's desk, kailangan yung malaman because honestly, truth hurts. Oh, move on na tayo, guys. Huwag na kayong magtanong na pwede ba to sa low carb. Okay lang ba mag low carb kapag may ganito? Move on na tayo doon, guys. Ilang taon na tayong ganun sumasagot eh. Yes. Naliman na Hindi, natin. yeah, kailangan natin ng kailangan na natin maging, ay, Diyos ko, arte ko talaga. Ayan, so, yun lang. Buntis, halatang babae, ang pinagbubunya. So, yun. Good evening sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig. Ngayong gabi, masayang-masaya kami na nakasama namin kayo ulit. And yes, ngayong 2026, kahit tayo may magkaka-baby, hindi tayo titigil. Kasi ako personally, hinihingi ko na kay God. Sabi ko kay God, saan mo ba ako dadalhin? Mukhang dito pa rin talaga. Kasi dito pa rin ako nag-e-enjoy. Pero mas mag-e-enjoy ako ngayon kasi sabi ko nga, no filter. Bala kayo dyan. Next time, we'll be tackling more practical na sense. Kasi sabi ko nga sa inyo, with the years of practice, hindi lang kami natuto ni Doc Suset ng low carb with the knowledge na book base lang. Salamat sa mga pasyente na nagtiwala sa amin because dahil sa inyo din, we were able to learn practical ways to do it. Iba kasi yung talagang may patient interaction na nagmamanage ka talaga ng case rather than just reading it in the books. Iba siya, ibang atake. So, meaning to say, kung ano yung naririnig nyo sa amin ngayon, these are not just products of our continuing studies. These are products of our own experiences in the clinical practice as we also utilize the low carb in our management sa mga pasyente na nahahandle namin. So sabi ko nga sa inyo, there is no such thing as residency training of low carb, especially in the Philippines. Wala rin sa ibang bansa. So the only way we could practice is when a person would entrust us their health para magamit namin yung low carb na knowledge namin sa kanila. So ito ay produkto na po ng taon at mga taon na pagsasagawa namin ng mga online consultations and face-to-face consultations using the low carb practice itself.
So, thank you so much. See you again next week. And magandang araw po sa inyong lahat. This is again Doc Fee. Bye-bye. Doc Suset with you. See you next week.